Ang aking mensahe sa hapong ito ay langa sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Tayo ay magsisimula ngayon sa ika-4 na kabanata ng ating pag-aaralan sa hapong ito ay mula talatang 1 hanggang talatang 15. Tulad nga ng sabi ni Jesus, man lives not by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. At alinsunod sa pananampalataya nga natin na ang bawat salita ng Diyos ay ikinabubuhay natin, atin ngang pinag-aaralan. Ang bawat salita, ang bawat talata ng kapahayagan, ng kalooban at ng mga pangako ng Diyos sa atin. Tayo ngayon sa ating pag-aaral ng bawat talata ng aklat ni Juan ay nandito nga ika-4 na kabanata. Yan yung basahin ko sa inyo ang unang 15 talata. John chapter 4 verse 1 to 15. Basahin ko ito sa Tagalog. Dinggin ninyo ang salita ng Diyos. Nang malaman ni Jesus na narinig ng mga Pariseo na siya ay nakahihikayat ng mas maraming alagad at nagbabautismo ng mas marami kaysa kay Juan. Bagamat hindi naman si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Umalis siya ng Judea at nagtungo muli sa Galilea. At kinailangan niyang dumaan sa Samaria. Kaya nakarating siya sa Sychar, isang bayan ng Samaria, malapit sa bukirin na ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. Naroon ang balon ni Jacob, at nang mapagod si Jesus mula sa kanyang paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. Isang babaeng Samaritana ang dumating upang sumalok ng tubig. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bigyan mo ako ng inumin." Ang kanyang mga alagad ay nakaalis na noon patungong bayan upang bumili ng pagkain. Sinabi ng babaeng Samaritana sa kanya, "Paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Sapagkat ang mga Hudyo ay hindi nakikitungo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong nagsasabi sa iyo, pahingi ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na buhay." Sinabi ng babae sa kanya, "Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka kukuha ng sinasabi mong tubig na buhay? Mas dakila ka ba kaysa sa ama naming si Jacob na nagbigay ng balon sa amin at siya mismo'y uminom mula rito, pati na rin ang kanyang mga anak at mga hayop?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang sinumang uminom sa tubig na ito'y muling mauuhaw. Subalit, ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanman mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bukal ng tubig sa kanya patungo sa buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae sa kanya, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito nang hindi na ako mauhaw o pumunta pa dito upang mag-igib." Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Katuwa ang pinag-uusapan minsan ng mga mananampalataya, ang palaisipan na kapag makita natin si Jesus sa langit, ano ang gusto mong itanong sa Kanya? At syempre dito lumalabas ang mga malalalim na theological questions na siguro hindi natin pa masagot sa ating kasalukuyang kakayahan. So gusto natin sigurong itanong, at ito yung mga kadalasang sagot, ano ba talaga, supralapsarian o infralapsarian ang iyong pagpili? Ano talaga ang iyong naunang layunin? O kaya ay ang iba, ang tinatanong ay ano ba ang lasa ng sili bago mahulog si Adan? O kaya yung mga iba pang biruan ay ang manok ba ay umiihi? O bakit mo naisip na gano'n ang itsura ng platypus?
So ito ang mga kalokohan lamang na gustong na itanong ng mga mananampalataya sa sa Panginoon dahil ang pinagmumulan nito, bagamat ito ay biruan, ay isang pananampalataya na kapag nakita natin ang Diyos at mula sa Diyos ang lahat ng kaalaman ay maaari niyang ibigay sa atin. Anuman ang ating itanong sa Kanya, anuman ang ating hingiin sa Kanya, ay maibibigay na niya. At lalo na tayo'y nasa langit na, aalisin ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng humaharang sa ating kaalaman at pag-unawa ay maaari ng mabuksan, maintindihan natin kung anong mga hindi natin maunawaan ngayon. Pero totoo nga ba na sa harap ng Diyos, kapag nakita natin siya ay magkakaroon tayo ng ganong klaseng pag-unawa, pananampalataya na ito ang ating hahanapin. Dito sa ating talatang binasa, meron tayong makikita isang tao na nakita si Jesus. At ang nakita natin dito ay sumasalamin ang kalagayan ng tao na maging makausap niya at makaharap niya si Jesus at nandun na ang kanyang manlilikha, ang kanyang tagapagligtas. Ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang kausap at hindi niya mahingi o hindi niya inaasahang may makukuha siya dito sa engkwentrong ito. Ito ang kwento na ang makukuha natin dito sa kwento ni Juan na isinilaysay niyang pagkikita nitong babaeng Samaritano dito kay Jesus. Itong babaeng Samaritano ay pumunta lang doon sa balon. Sinabi sa talatang 7 ay pumunta lang siya doon upang sumalok ng tubig. Noong panahon na yon, maaari na kaya merong balon na para sa bawat tao, bawat bayan, dahil ang mga resources ay pag-aawayan ng mga tribo. Magkakaroon ng agawan at kung meron mang ibang source of water somewhere else na malapit sa kanila, malamang ito ay babakuran na ng ibang tribo, babakuran ng ibang bayan, at kung doon ka kumuha, ay magkakaroon ng pagtatalo. So, may kanya-kanyang kuhanan ng tubig ang mga bayan. At itong Samaritana ay dito kukuha ng tubig sa Jacob's Well. Itong balon na ito ay hanggang ngayon, alam kung nasan yan, maaari niyong i-google at may lalabas na mga picture ng mga taong nagsiswimming. At ito ay talagang one of the most confirmed archaeological finds in biblical history. So ito ay alam na alam natin kung nasan, may address na ibibigay sa inyo ang Google. Ito ay nasa labas ng isa ngayong Greek Orthodox Church. May tinayo na doon na Greek Orthodox Church. At itong balon na ito ay talagang malalim at meron ngang, kung makita mo ito, hindi ito yung karaniwang balon na nasa isip natin na yung siguro ganun ang itsura ng naiisip natin sa kwento ng Jack and Jill na merong balon tapos meron lamang bricks doon, hindi ganun ang itsura ng balon at merong malalim na hukay na pagkukuha ng tubig at doon nga kumukuha ng tubig. At ito lamang ang pinunta nitong babae. Pumunta lamang siya doon upang sumalok ng tubig. Sa sinabi niya sa talatang 15, mukhang ito ay kanyang kagawian. Ito talaga ang kanyang ginagawa palagi para sa tubig. Kailangan niyang pumunta dito sa balon na ito. Dahil nga maaaring merong umangkin ng ibang mga sources of water. So dito siya pupunta sa tubig na ito. Yung sinabi na ito'y magtatanghaling tapat na at nagkataon na mag-isa si Jesus doon at mag-isa yung babae. Maaari na ang kagawian ng marami ay pumunta doon ng hindi tanghaling tapat, ng mas maaga para sa kanilang mga pangailangang tubig. Anumang kadahilanan, hindi natin alam kung bakit sa pagkakataong ito, noong oras na yon ay doon kumuha yung babae ng tubig. Ang punto ay, ang layunin lamang ng babae sa pagpunta niya doon ay kumuha ng tubig. So hindi naman ito ang hindi niya hinahanap si Jesus, wala naman siyang nabalitaan na yung nagbabautismo at nakakakuha ng
maraming alagad ay nandoon ngayon sa balon, kaya pupunta siya doon. Hindi yun ang kanyang dahilan. Sabi, pumunta siya doon upang sumalok ng tubig. At dahil nga yung pagpunta niya doon ay para lamang sa tubig, bagamat nandun na si Jesus, nakita niya si Jesus, ay hindi niya nakilala kung sino ang kanyang nakausap, kung sino itong kanyang nakatagpo dito sa balon. Itong nakita niya ay si Jesus, ang kanyang manlilikha, ang kanyang tagapagligtas, ang Lamb of God who will take away her sins. At itong nasa harap niya na ngayon ang pag-asa ng kanyang buong buhay, ang makakasagot ng lahat ng kanyang katanungan at makapagbibigay sa kanya ng buong kagalakan, ang makapapawi ng kanyang uhaw magpakailanman. Ngunit hindi nga niya nakikilala ang taong ito na kumausap sa kanya, at kaya nga iyon ang sabi mula sa sinabi ni Jesus mismo na ito ang naging problema ng babaeng ito, kaya't nasayang ang simula ng engkwentro ng babae na hindi niya nakikilala kung sino itong humihingi ng tubig sa kanya, at hindi niya naunawaan kung gaano kadakila ang kaloob ng Diyos. So yun ang binanggit ni Jesus na hindi maunawaan ng babae. Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng inumin, ay hihingi ka sa Kanya at ipagkakaloob niya sa iyo ang tubig na buhay. Ito ay ang problema doon sa babae na sumasalamin sa kalagayan ng lahat ng tao, ay hindi nauunawaan, hindi natin na lubos na masukat gaano talaga kadakila ang ibibigay sa atin ng Diyos. At ang nangyayari ay naisasantabi natin ang ating pakikipagkita sa Diyos at umaasa lamang tayo sa mga mas maliliit na bagay. Hinihingi natin ang mga mas maliit na bagay at nakukontento tayo sa kanyang mga pagpapala na hindi katumbas, hindi sindakila ng tubig na buhay, ng tubig na magiging bukal sa ating puso tungo sa buhay na walang hanggan. At dahil sa kanyang maling pag-unawa ang nangyari doon sa babae, ang kanyang pagtingin doon sa kanyang nakita ay una, itong si Jesus na kanyang nakausap ay isang tao na hindi niya masukat na maaaring maging mas dakila kay Jacob. So sinasabi niya na mas dakila ka ba sa aming ama na si Jacob? Ay yung pagkakatanong niya na ito, ang kanyang isang rhetorical question na may expected answer na hindi. So parang sinasabi niya, hindi pwedeng mangyari na mas dakila ka sa aming ama na si Jacob. So yun ang kanyang naging pagtingin dahil hindi niya naunawaan kung sino ang kanyang nakakita, sino ang kumakausap sa kanya, kaya't ang kanyang tingin ito ay hindi maaaring ang taong ito ay higit kay Jacob. At dahil ganun ang tingin niya kay Jesus, yung mas kinakapitan niya ngayon para pagkuhanan ng pagsagot sa kanyang pangangailangan ay yung binigay ni Jacob. Meron kang ngayong sinasabing tubig na ibibigay sa akin, mas dakila ba yan kaysa sa ibibigay mo? Ibinigyan kami ng balon ng ama namin na si Jacob. Siya mismo ay uminom dito, ang kanyang mga anak, ang lahat kaming kanyang mga apo at kanyang mga hayop, lahat kami ay uminom sa kanyang balon. Mas dakila ba yung tubig na ibibigay mo kaysa dito sa ibinigay sa amin ni Jacob? At kaya nga lumalabas ang kanyang kakulangan ng pag-unawa sa kung sino si Jesus at kung gaano kadakila ang tubig na kaloob ng Diyos. At may makikita pa nga tayo, hindi lamang na sa kanyang panukat si Jesus ay mas hindi maaaring humigit kay Jacob, mukhang sa kanyang panukat din ang kanyang sarili ay higit kaysa dito sa taong kanyang nakita. Dahil dito sa pag-uusap na ito, ang nakilala niya ay isang taong nauuhaw na humihingi sa kanya ng tubig. At kaya nga nung nagsabi ngayon si Jesus
na siya'y merong tubig na buhay na makakapawi ng iyong uhaw hanggang sa walang hanggan, ang sagot ng babae, wala kang ang pansalok. Ako yung may pansalok, kaya sa akin ka humihingi ng tubig. So ito ang kanyang pagtingin ngayon, siya pa ang makapagbibigay ng tubig dito sa lalaking kanyang nakita. Dito lumalabas ang itsura ng isa itong larawan sa atin ng kabulagan ng tao sa harap ng maluwalhating Diyos. Si Jesus na nagkatawang tao, nandiyan na mismo sa kanyang harapan, ngunit hindi niya maunawaan anong oportunidad ang nasa harap niya na humingi ng tubig na magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Tayo ngayon ay hindi pa rin makapag-aangkin na mas dakila tayo, mas magaling tayo kaysa sa babaeng ito. Bagamat yung babae ay pumunta doon nang hindi naman hinahanap si Jesus, hindi ba tayo masasabi natin sa ating linggo-linggong pagpunta sa iglesia, pagtitipon, sa ating supposedly pinanghahawakan ay hinahanap natin si Jesus. Ang ating hanap sa pagpunta sa pagtitipon ay na makatagpo si Jesus, makapakinig ng kanyang salita, magkaroon ng pakikipisan sa kanyang espiritu at tayo'y mapalakas sa kanyang biyaya. Ngunit ang nangyayari pa rin sa ating pakikipagkita sa Panginoon tuwing tayo ay nagkikita, hindi ba't parang tayo lang, katulad lang din tayo noong babae na hindi natin na uunawaan kung gaano talaga kadakila ang maibibigay sa atin ng Panginoon. We fail to recognize the greater gift na maibibigay sa atin ng Panginoon sa ating pakikipagtagpo sa Kanya. Kaya tayo'y nandun na sa Kanyang presensya, nadidinig ang Kanyang pangangaral. At habang ang Diyos ay naglalahad ng Kanyang mga dakilang pangako, mga dakilang pagpapala, mas hinahanap natin ang mga gusto natin para sa ating sarili. Ang Panginoon ay nangangako sa atin ng kaligtasan mula sa puot ng Diyos. Ngunit mas hinahanap natin na tayo ay maalis mula sa simangot ng tao. Kapag tayo ay, ang Diyos sa kanyang salita ay naghahayag sa atin ng paglilinis mula sa kasalanan, mas gusto lamang natin na tayo ay matakpan para sa pagtingin ng tao, tayo ay maging mas kagalang-galang. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng kanyang maluwalhating pagpapala na ibihis sa atin ang katwiran ni Hesukristo upang tayo'y makatayo sa presensya ng Diyos. Ngunit tayo sa ating pagbabasa ng Biblia, sa pangangaral, ang hinahanap natin, anong makukuha ko dyan sa mga theological mong tinuturo, anong makukuha ko sa mga doktrina mo, kailangan kong malaman ang mga praktikal na magagawa ko upang ako ay mas galangin ng mga tao, upang ako ay mas katuwaan ng mga tao sa aking paligid at ako'y makatayo sa kanilang presensya nang hindi ako nahihiya. Mas nagiging ganito ang ating hanap maging sa salita ng Diyos. Habang tumitingin tayo at binubuklat natin ang banal na kasulatan na naghahayag sa atin ng pag-ibig niya sa atin, ang titingnan lamang natin, ano bang pwede kong gawin para mas maging kaaya-aya ako sa aking mga kapatid, sa aking pastor, sa harap ng lipunan. Ano ang maaari kong gawin sa aking sarili? Paano ko mabibihisan ang aking sarili para ako ay makatayo sa harap ng tao? Merong mas dakilang mga pagpapala sa atin ng Diyos, na dakilang mga pagpapala na lahat na kay Hesukristo. Ngunit tayo ay nakukontento na kumuha lamang ng tubig na pampalipas ng ating panandaliang uhaw. Maaari nga din masabi na katulad ng babae, kahit sa ating mga linggo-linggong pagkikita ay na yung babae sinabi niya, hindi maaaring mas dakila ka sa aming ama na si Jacob, na ito ang aming mas may pakinabang sa akin itong balon na ibinigay ni Jacob. At maaari dahil sa ating pagpunta sa iglesia, mas natutuon ang ating pansin
doon sa mga tao, sa ating nakukuha sa iglesia, doon sa mga nakakasama natin at sabihin natin, ito ang iglesia na nakatayo na for 20 plus years at dito kumain ang aming mga ama at ang kanilang mga anak at pati ang kanilang mga pusa. O kung itong iglesia na ito ay matagal na nakatayo, ang tradisyon na tinatayuan ng iglesia na ito, ang pagtuturo dito ay nagmula kina John Calvin, kina Jonathan Edwards. Ito yung mga mas titignan natin na at pinanghahawakan nating nagpapalaki sa atin na tingin natin ito ang ating pag-asa, ito ang mas makikinabang sa atin. At minsan nga, maaaring mapunta pa tayo doon sa kamalian ng pag-unawa ng babae na siya ang makapagtatawid ng uhaw ni Jesus. Siya ang siya ang lamang na sa kanyang paglilingkod ay ang nagbibigay ng benefit ay mula sa kanya patungo kay Jesus. Diba't ganito ang nagiging pag-iisip ng mga sumasamba na sa ating pagpupuri sa Kanya, sa ating pananalangin o sa ating pagdalo, tayo ang nagbibigay kay Jesus. O sa Diyos, tinitignan natin na nitong 6 na araw ay hindi ko siya pinansin. So bigyan ko siya ng isang araw, baka masyado siyang malungkot. Bigyan ko siya ng papuri dahil siya ay Diyos na uhaw sa papuri at kailangan kong pawiin ang kanyang uhaw, kaya't ibibigay ko sa Kanya itong nagkukulang sa Kanya. At nagkakaroon tayo ng pag-iisip natin na ang ating pagpupuri, ang ating pagbigkas ng mga kadakilaan ng Diyos ay may naidadagdag tayo sa Diyos o yung kakulangan sa Diyos dahil siya'y nalulungkot, dahil hindi siya pinupuri, napapasaya natin siya na tayo ang nagdadagdag sa Kanya sa ating mga ginagawa. Kaya nga, kailangan nating mapaalalahanan, kailangan maitama tayo at mabuksan ang ating mata na makita kung ano talaga ang dakilang pagpapala na kaloob ng Diyos sa atin kay Hesukristo. At ang katotohanan na naihahayag sa atin dito sa salaysay na ito, si Jesus ang nagbibigay sa atin ng higit sa kahit anong alam natin na hilingin sa Kanya. Si Jesus ang nagbibigay ng higit sa kahit anong alam nating hilingin sa Kanya. Dito nga ay pinaliwanag ni Jesus ang gift of God. Ito yung sinabi ni Jesus na hindi maunawaan ng babae. Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino ang nagsasabi sa iyong pahingi ng inumin. Sinabi niya yung gift of God sa lahat ng kanyang sasabihin, ang tinutukoy niya ay yung tubig na buhay. Itong tubig na buhay ay itong wordplay na maaaring ang ibig sabihin nito ay instead of standing water, it is a flowing water. So actually yun din ang kanilang term para sa river, yung gumagalaw na tubig. So hindi ito tubig na nakatayo lamang, kundi ito ay may flowing. So ito ay may buhay. At sa paggamit niya noon ay kanya sinasabi, ang tubig na ibibigay niya ay magiging bukal sa kanyang puso tungo sa buhay na walang hanggan. So maaaring tingnan natin ang kabuuan iyon, ganoon ka dakila, hindi natin maunawaan mula sa mga salitang iyon kung gaano talaga kadakila ang kanyang pagpapala, pero nagkakaroon tayo ng kaunting patikim kung gaano kadakila ang kaloob na ito. Ang kaloob na ito ay tubig na buhay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, at sa buhay na walang hanggan meron tayong pag-inom ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos na ibubuhos niya sa atin. Ito ngang kaloob na ito ang dapat nating maunawaan muli at makita natin upang tayo ay magkaroon ng kagalakan sa harap ng Diyos na napakadakila ng ginagawa niya para sa atin, at hindi na tayo magkaroon pa muli ng
ng pag-iisip na hindi pinapansin ng Diyos ang ating mga kagustuhan, o meron tayong mga plano, meron tayong mga hinihingi na hindi pinagkakaloob ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng yun ay binubuhusan tayo ng Diyos ng higit, lubos na higit na mas dakilang kaloob, ang tubig na buhay. Ang engkwentrong ito at ang pagpapaliwanag ni Jesus doon sa kaloob at kung gaano kadakila ang kaloob na kanyang ibibigay ay sinimulan niya sa paghingi ng tubig doon sa babae. At sinabi niya, "Give me a drink," o pahingi nga ng inumin. At siguro ito ang dahilan kaya itong babae ay nagkaroon ng maling pag-unawa na ang nangangailangan dito sa dalawang ito ay itong si Jesus. Dahil merong lumapit sa kanya na humihingi ng tubig. Bagamat hindi natin tinatanggi na totoo ito, yun nga sinasabi, tanghaling tapat ang kanyang mga disipulo ay umalis para bumili ng tubig, siya'y pagod kaya't siya'y nakaupo. Ngunit isipin natin kung anong ibig sabihin ng lahat ng detalyeng iyon, na si Jesus ay pagod, nakaupo, at ang kanyang mga disipulo ay kumukuha ng pagkain. Ito'y larawan sa atin o ipinamumuka sa atin yung katotohanan na ang Diyos, ang ikalawang persona ng Diyos ay nagkatawang tao at talagang upang abutin ang mga makasalanang tao na kanyang nais iligtas, isinuot niya sa kanyang sarili ang kanilang kalikasan, ang pagiging tao at pinagdaanan ang gutom, ang pagod at ang uhaw. At kaya yung paglapit ni Jesus doon sa babae, "Give me a drink," ito ay meron din sa likod nito hindi lamang yung literal na paghingi ng tubig, kundi na si Jesus ay naparito, galing sa kalangitan, galing sa kaluwalhatian, naparito siya ngayon dito sa Samaritana at isang pribilehiyo na may lumapit sa kanya na humihingi ng tubig. Kaya nga, yung sinasabi ni Jesus na hindi naunawaan ng babae, hindi niya naunawaan kung sino itong nagsasabi sa kanya na pahingi ng tubig. Na nawala siya, siguro nalito siya ay itong lalaking to ay walang pansalok, nauuhaw, mukhang pagod. Kaya yun lang ang nakita niya. Pero ang tinuturo sa kanya ni Jesus ngayon at tinuturo sa atin na makita sino itong tao na ito na humihingi ng inumin. Ang taong ito na humihingi ng inumin ay si Jesus na siyang magbibigay nitong kaloob ng Diyos na tubig na magdudulot ng buhay na walang hanggan. At yung kanyang paglapit doon sa babae ay nandoon din yung paglapit ng Diyos mula sa langit dito sa tao sa lupa. Meron ngang iba pang nakikita nating itinatawid ni Jesus doon sa hingi niya ng tubig dito sa Samaritana. At yun nga ay napuna nung babae. Sinabi niya, "Paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi sa akin ng tubig na isang babaeng Samaritana?" At maliban doon sa malayong pagitan ng tao sa Diyos, ay ito din ang inilalapit ni Jesus. Siya'y mula sa kanyang pagmiministeryo sa bayan ng Israel at dito sa hidwaan na namamagitan sa mga Hudyo at mga Samaritana, ito din ay tinatawid ni Jesus at kanyang sinisira o ginigiba itong walls of hostility upang lumapit dito sa Samaritana at sa kanyang paghingi ng tubig ay lumapit ang isang Hudyo sa Samaritana, lumapit yung magkaaway ay ngayong nag-iimbita na magkaroon sila ng fellowship over a drink. Ito ang naisasalamin sa pagsabi ni Jesus ng "Give me a drink." Kaya nga, hindi lamang ito paglapit ng isang nauuhaw na tao doon sa babaeng may pansalok, kundi paglapit ng Diyos sa makasalanan upang siya ay magkaroon ng pakikipisan, pagkaroon ng pag-unawa at mabigyan nitong tubig ng buhay na walang hanggan.
nilapitan nga niya itong babae at siya'y nagpakilala, siya'y lumapit, tinawid niya yung hidwaan ng Hudyo Samaritano, yung pagitan ng Diyos at ng tao at ng banal na Diyos at ng makasalanan. At hindi ito naunawaan nung babae, ngunit nagpapatuloy si Jesus na ito'y tawirin at ipaliwanag sa kanya na ang maaari kong ibigay sa iyo ay tubig na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga dito magkakaroon tayo ng pagtatama sa ating pag-unawa ng pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos, ang pananalangin, ang paglilingkod sa Kanya, at ang pagbibigay ng tubig sa Kanya ay hindi na meron tayong ibinibigay o pinupunan na pagkukulang sa Diyos. Ang Diyos ay walang pagkukulang, ang Diyos ay hindi uhaw, hindi siya nagkukulang sa kanyang sarili. Kapag tayo ay sumasamba, hindi natin pinupunan ang pagkukulang ng Diyos. Tayo ang nabubuo, tayo ang nagkakaroon ng pagpupuno. Ang napupuno kapag tayo ay sumasamba, hindi ang Diyos kundi tayo. Tayo na mga nilikha upang maging worshiping creatures, God-glorifying, God-enjoying creatures. Kapag tayo ay sumasambang muli, bumabalik sa atin ang nawala sa ating tamang yung ating chief end, yung ating pagkakalikha na ganito dapat tayong mga taong sumasamba. At sa ating pagpupurit pagsamba, nabubuo uli ang ating pagkatao. Ito ang nawala sa atin, ito ang nasira ng kasalanan. Kaya't sa tuwing tayo'y sumasamba, bumabalik sa atin ang kaligayahan. Tulad nga ng kilalang kasabihan, merong God-shaped hole sa lahat sa atin. At ito'y napupunan. Kapag tayo'y sumasamba, nakikipisan sa Kanya, nagpupuri sa Kanya, ay bumabalik sa atin, napupuno ang ating puso nung kagalakan na nawala sa atin. At ito ang maunawaan natin, na nakukuha natin sa Diyos, na maaari nating hilingin sa Diyos sa tuwing tayo ay nakikipisan sa Kanya sa ating lingguhang pagsamba. Sa ating linggo-linggong pagsamba, tayo'y nakakapakinig ng pangangaral, tayo'y nagninilay-nilay sa Kanyang salita. At dito, hinahayag sa atin ng Diyos ang Kanyang pag-ibig. Dito, hinahayag niya sa atin ang Kanyang kalooban, inilalahad niya sa atin kung ano ang daan na magdudulot ng tunay na kagalakan. At minsan mapupunta tayo sa mga katuruan, pag-aaral na tinatanong natin, para saan ba ito? Anong relevance nito sa akin? At sa mga ganitong pag-iisip, kadalasan ito'y nagmumula sa ating dahil sinusukat natin ang halaga ng mga bagay ayon sa ating kagustuhan, ayon sa ating sariling pagsusukat. Kaya't hindi natin maunawaan kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos. Ngunit merong naituturo sa atin dito si Jesus upang ikagalak natin ang bawat salita na makikita natin sa Biblia. At yun ay maunawaan natin kung sino itong kumakausap sa atin. Sino itong nagsasalita sa atin, at kung makita man lang tayo na ang salita niya ay give me a drink o isang salita na parang walang kinalaman sa atin at mukhang siya pa ang may hinihingi sa atin. Kung ating maunawaan na ang kumakausap sa atin ay ang Diyos mismo, ang ating tagapagligtas, ang ating tagapaglikha, ang may hawak ng ating buong buhay, ang ating kagalakan, siya ang kumakausap sa atin. Ito'y magbibigay sa atin ng kagalakan. Isa siguro sa mga pinaka mahirap maunawaan ang relevance sa banal na kasulatan ay ang mga genealogy. Kapag nagbabasa tayo ng mga listahan ng mga pangalan, parang wala itong kinalaman sa atin. Siguro kilala naman natin si Abraham, si Isaac, si Jacob, pero siguro pagdating kay Judah, hanggang yun kilala pa. Pero pagdating sa anak ni Judah na si Perez, at babanggitin sino naman si Perez, sino naman si
si Ram, si Aminadab, si Nasyon. Sino yung mga pangalan na yan? Na itong mga susunod na binabanggit sa atin, para bang may isang kaibigan na nagkukwento ng kanyang mga kakilala na wala naman tayong kinalaman. Ngunit, hindi ba kapag tayo ay halimbawang nagbabasa ng aklat na kinagigiliwan natin at may nagkukwento ng isang lalaking na kinulong sa cupboard under the stairs at meron siyang lightning scar sa kanyang noo. At may binabanggit lang sa atin na hindi naman natin kakilala at hindi nga siya isang totoong tao. Pero ito'y kinagigiliwan natin. At mas may bisa na maunawaan natin na ang kumakausap sa atin at naglalahad sa atin ng mga pangalang ito ay ang Diyos. At hindi ba't nagkakaroon nga talaga ng kahulugan? Isipin natin na itong nagsasabi sa atin ng mga pangalan ng mga tao ay nililista niya ang mga taong makasalanan na kanyang ginamit upang idalhin sa atin ang ating tagapagligtas na Hesukristo. Itong mga taong kilala niya, kanyang nilikha, pinagmasdan ang kanilang mga kasalanan, nakita niya ang kanilang lahat ng mga daan, at ang Diyos ay gumalaw sa kanila. At yun ang mga nauunawaan natin habang nilalahad niya sa atin. Ito ang itong anak ni Judah sa pamamagitan ni Tamar, siguro malalahad sa atin yung mga kwento na tungkol kay Judah at Tamar, isang nakakagulong chapter sa Book of Genesis, yung anak niya na si Perez, si Aminadab, si Ram, si Nasyon. Yung mga ganitong pangalan, ito ay makikita natin isang Diyos na namahala sa lahat ng buhay sa buong kasaysayan, at lahat ng iyon ay kanyang ikinilos upang dalhin ang tagapagligtas mo, ng tagapagligtas nating lahat na sumampalataya sa Kanya. At ito ay nagbibigay sa atin ng pag-unawa sino ang kumakausap sa atin, maging sa mga salitang ito. Ang Diyos ay nakikipisan sa atin, maging kapag sabihan lamang niya tayo, "Give me a drink." Ito din ang ating dapat na maunawaan, anong dakilang karanasan, anong dakilang pakikipisan ang ginagawa ng Diyos sa atin kapag tayo ay ginagawaran ng Lord's Supper. Maaaring ang isa sa mga mas nararamdaman natin na kaligayahan ng pakikibahagi sa Lord's Supper ay kung paanong tayo ay kabilang sa isang iglesia. Dahil yun yung mas nakikita natin, mas nararamdaman natin, mas konkreto sa atin. Dahil dati hindi ako kabilang, nung naging accepted member ako in good standing or na wala ang aking pagkakadisiplina, ngayon nakikibahagi ako doon sa Lord's Supper. At maaaring yun ang ating ikinagagalak. Ngunit kung tayo ititigil doon, kamukha lamang din yun noong katulad nung pagkapit noong babae na itong balon na ito ay ininuman nung aming ama at nung lahat ng kanyang mga anak. At mas tinitingnan mo yung makukuha mo dito sa balon na ibinigay at pinagkakaisahan yung lahat ng mga angkan ni Jacob. Ngunit tayo ay merong mas higit pang ikinagagalak kapag tayo ay nakikibahagi sa banal na hapunan, at yun ay na si Jesus ang ang bumabahagi sa atin. Siya ang nagbibigay nitong tinapay, siya ang nagbibigay sa atin ng alak, at itong ginagawa natin na ito ay pagkakaroon ng experience, isang spiritual fellowship with Him. At sinasabi niya sa atin na ikaw na makasalanan ay iniligtas ko, at yung aking katawan ay nasira para sa iyo, yung aking dugo ay bumuhos para sa iyo, at ito man kasalanan mo ay nagdulot sa akin ng ganitong sakit. Itong pagsaluhan natin, itong i-celebrate natin together, at tayo may fellowship with one another. Ganito ang ipinaparating sa atin ni Jesus sa Lord's Supper, and this is the greater gift that we enjoy than just the fact that we are part of the family of the church. At kaya
Ganon din sa ating mga pananalangin, sa ating pagsamba, paglapit sa Diyos, ang ating pagpunta na umattend ay hindi na mapunan yung mga empty seats, hindi na magkaroon ng mabigyan natin ng kasama ang Diyos dahil iniwan natin siya ng isang linggo, hindi na ang Panginoon ay nauuhaw sa pagpupuri, kaya siya kailangang mapawi, kailangang pagbigyan dahil masyado na siyang nahihirapan, kundi tayo ay pumupunta doon upang muli tayo ay magkaroon noong kagalakan na nawala sa atin. Maranasan uli natin yung kagalakan na nauunawaan natin, nakikita natin ang kadakilaan, ang kalwalhatian ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya tayo'y nag-uumapaw sa papuri at pag-aawitan. Natapos ang talatang ito, ang salaysay na ito na si yung babae ay humingi nga ng tubig. Ngunit nakikita natin na meron pa ring pagkukulang sa kanyang pag-unawa. Siya sabi niya, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito nang hindi na ako mauhaw o pumunta pa dito upang mag-igib. Meron pa ring pagkukulang sa kanyang pag-unawa. Nakikita natin na ang gusto lamang niyang malutas ay na yung inconvenience na kailangan pa rin niyang pumunta doon sa balon. Pero ganito nga ang mayamang biyaya ng Diyos na siya ay nagbibigay sa atin ng higit sa kahit anong alam natin hingiin. At itong pangyayari na ito, na itong babae ay nagsimula na tumingin kay Jesus at humingi kahit na may pagkukulang sa kanyang pag-unawa. Dito makikita natin sa mga susunod na salaysay kung paanong siya ay dinala nga na magkaroon nitong tubig sa kanyang puso, isang bukal na magdadala sa kanya sa buhay na walang hanggan. Kung dumating na nga yung panahon na makikita natin si Jesus, makakaharap natin siya ng mukaan, tingin ko, o at least ngayon, pag pinag-iisipan ko, gusto ko pa rin talaga magtanong kung bakit ganun ang itsura ng platypus. Para bang bakit niya napagtripan nalagyan ng ng beak ang isang mammal. Pero ngunit ngayon kung maunawaan natin, malamang kahit na ngayon pinag-iisipan ko na gusto kong magbiro sa harap ng Panginoon na magtanong tungkol sa mga ganitong kalokohan, ay malamang kapag nandun na ako sa kanyang harapan at nabuksan ang aking mata at nakita ko ang lalim at lawak ng kanyang pag-ibig, ay hindi ko na maiisip iyon. At ang maitatanong ko na, how can it be that thou, my God, has died for me? At habang buhay siguro itatanong ko sa kanya, gusto ko pang maunawaan yung taas, yung haba, yung lalim at lawak ng kanyang pag-ibig sa akin. At ito yung sinasabi nga ni Pablo na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng higit sa kahit anong ating naiisip at alam na hingiin sa Kanya, na yung mga gusto natin, mga tingin nating pangangailangan natin, ang Diyos ay magpapala sa atin ng higit sa kahit anong ating maisip. Ang bubuhos niya sa atin ay ang pag-ibig na hindi natin maunawaan, hindi nauubos, isang tubig na buhay hanggang sa walang hanggan. Iinom tayo dito at hindi tayo magsasawa na ikagalak na uminom sa kanyang pag-ibig na tuloy-tuloy na magpupuno sa atin, mag-uumapaw ng ating kagalakan at habang buhay tayong magpupuri at sasamba sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay mahina at maging sa aming panimulang pananampalataya na nagkaroon kami ng pag-unawa kung sino ka, anong dakilang pagliligtas ang ginawa mo para sa amin. Marami pa ring pagkakataon na kami ay nagkakaroon ng pagkalimot o pagkahumaling sa ibang bagay na mas gusto namin ang iyong mga mas maliit na pagpapala, mas hinahanap namin ang maibsan ng aming
panandali ang mga pinagdadaan ng kahirapan, mga circumstance ng aming buhay. Turuan mo nga kami, Panginoon, na maituon ang aming puso sa iyo at kung gaano kadakila ang iyong biyaya na kaloob sa amin, kung paanong ang binibigay mo sa amin ay higit sa kahit anong aming naiisip at alam na hingiin. Ikaw ang Diyos na lubos sa pagpapala at ipaalala mo sa amin, iparamdam mo sa amin na sobrang yaman pa, sobrang dakila pa ng maaari naming hingin sa iyo. Nang sa gayon sa aming buong buhay, lagi kaming may pagnanasa na makita ka pa, maunawaan ka, magkaroon ng mas malalim pang pag-ibig, magkaroon ng mas malalim pang pag-unawa sa iyong pag-ibig. At kami ay lumakad ng may pasasalamat, mag-alak na pagsunod sa iyong mga kautusan at pagpupuri walang hanggan. Samahan niyo nga kami sa buong araw pang ito. Sa lahat ng aming gagawin ay patuloy mo kaming kausapin sa pamamagitan ng iyong salita, sa lahat ng inyong pagpapala ay ipakita mo sa amin at buksan mo ang aming mga mata na maunawaan ang yaman ng biyaya mo sa mukha ni Jesucristo. Purihin ka sa aming buong buhay. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.